Sa Tagum City, mabilis ang buhay, pero sa ilalim ng lahat, may madilim na lihim na naghihintay lang na matuklasan. 5 taon nang naghahanap ng sagot ang isang pamilya matapos mawala na parang bula ang kanilang anak na si Queenie Grace Arong. 17 siya, puno ng pangarap at nagtiwala sa isang taong nangako sa kanya na magandang kinabukasan sa pagmomodelo. Nagpatuloy ang buhay sa siyudad, pero huminto ang mundo ng kanyang pamilya. Ang katotohanan ay nakabaon malapit sa bahay, tinago ng panahon at katahimikan. Ito ay hindi lang kwento ng isang nawawalang babae. Ito ay tungkol sa tiwala, pagtataksil at walang humpay na pag-asa ng isang pamilya. Ang katahimikan ay nabasag sa wakas ng isang nakakapanindig balahibong pagtuklas. Ang paglalakbay para sa hustisya ay magsisimula na. Si Queenie Grace Arong ay ipinanganak noong Pebrero 14, 2003 sa Tagum City, Davao del Norte. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na kilala sa kanilang pagkakabuklod at suporta sa isa't isa. Bata pa lang si Queenie, mahilig na siyang mangarap ng malaki. Nakikita niya ang sarili sa entablado, suot ang magagandang damit, at tinutunghayan ng maraming tao. Ambisyosa siya at ang kanyang pinakamalaking pangarap ay maging isang modelo, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya at komunidad. Sa edad na 15, nagsimula siyang sumali sa mga local pageant at modeling contest sa kanilang barangay at paaralan. Araw-araw, nagpa-practice siya ng mga posts sa harap ng salamin, nagbabasa ng mga fashion magazine at nanonood ng mga runway show online. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng mga iniidolo niyang modelo, umaasang balang araw ay siya naman ang mapapansin. Naniniwala siyang malapit na ang kanyang malaking pagkakataon at ginagawa niya ang lahat para maging handa. Sa likod ng kanyang pagsisikap ay ang walang sawang suporta ng kanyang pamilya. Ipinagmamalaki nila ang kanyang determinasyon at tapang na abutin ang kanyang mga pangarap kahit na alam nilang mahirap ang landas na tatahakin niya. Lagi silang nariyan para magbigay ng payo at lakas ng loob. Sa Tagum City, isang maliit na lungsod na puno ng simpleng pamumuhay, bihira ang mga oportunidad para sa mga kabataang tulad ni Queenie. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Maparaan siya. Palaging naghahanap ng paraan para makalapit sa kanyang pangarap at nananatiling optimistiko sa kabila ng mga pagsubok. Noong Agosto 2020, nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe mula sa isang babaeng nagpakilalang talent scout para sa isang modeling agency sa Davao City. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang kanilang komunikasyon. Nagpapadala ng mga tips, encouragement at mga pangakong audition. Kaya nang may nag-alok sa kanya ng tulong at nangakong dadalhin siya sa mas malaking mundo ng modeling, agad siyang nagtiwala. Hindi niya inisip na may panganib dahil ang tanging nasa isip niya ay ang katuparan ng kanyang pangarap. Buang kanyang tiwala sa mga taong nagsabing tutulungan siya. Noong September 3, 2020, napansin ng kanyang pamilya na mas madalas siyang abala sa cellphone at tila may inaasahang mahalagang balita. Sa araw na iyon, bandang 2:00 ng hapon, nagpaalam si Queenie na pupunta siya sa isang meeting kasama ang talent scout sa isang kilalang fast food restaurant sa sentro ng Tagum City. Hindi niya namalayan na may mga taong may masamang intensyon, handang samantalahin ang kanyang pag-asa at pangarap. Huling nakita si Queenie ng kanyang mga kaibigan at pamilya noong September 3, 2020, bandang 3:00 ng hapon, habang naglalakad papunta sa meeting. Hindi na siya nakauwi kinagabihan at dito na nagsimula ang pagkabahalang kanyang pamilya. Ang kwento ni Queenie ay paalala sa ating lahat na ang mga pangarap, gaano man ito kabuti, ay maaring gamitin ng iba para manloko at manakit. Sa likod ng bawat ngiti at pangako, may mga panganib na hindi agad nakikita. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang masusing paghahanap kay Queenie. Nagpunta ang kanyang pamilya sa mga himpilan ng pulis, nagtanong-tanong sa mga kaibigan, at nagpost ng mga larawan niya sa social media. Ngunit tila naglaho na lang siya na parang bula. Nasa bingit na siya ng kanyang kinabukasan, puno ng pag-asa at pananabik. Ngunit hindi niya alam na ang landas na pinili niya, na inakala niyang magdadala sa kanya sa tagumpay, ay magdadala pala sa kanya sa kadiliman at panganib. Ang kanyang ilaw na dati maliwanag at puno ng pag-asa, ay pinatay ng isang taong nakita ang kanyang ambisyon bilang isang pagkakataon para sa kasamaan. Ang kwento ni Queenie ay isang babala na sa bawat pangarap, dapat tayong maging mapanuri at mag-ingat. Sa bawat detalye ng kanyang buhay at pagkawala,
makikita natin ang kahalagahan ng pagiging maingat at mapanuri, lalo na sa mga bagong kakilala at oportunidad na dumarating. Marso 4, 2020. Isang ordinaryong araw na naging simula ng isang hindi malilimutang trahedya para sa pamilyang Arong. Sa araw na ito, walang nakapansin na magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Umalis si Queenie sa bahay, dala ang kanyang mga pangarap at pag-asa. Excited siya para sa isang meeting na maaring magsimula ng kanyang modeling career, isang oportunidad na matagal niyang hinintay. Sa bawat hakbang niya palayo, hindi niya alam na iyon na pala ang huling beses na makikita siya ng kanyang pamilya. Hindi na siya bumalik. Naghintay ang kanyang pamilya buong maghapon, nag-aalala at nagtataka kung bakit hindi siya umuuwi. Tinawagan nila ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay at lahat ng pwedeng makausap, umaasang may makakapagbalita tungkol kay Queenie. Ngunit katahimikan lang ang sumagot sa kanila at unti-unting lumalalim ang kanilang pag-aalala. Mas pinahirap ng pandemya ang paghahanap, limitado ang mga resources at magulo ang siyudad. Ang mga kalsada ay halos walang tao at ang bawat galaw ay may takot na dulot ng virus. Lahat ay abala sa kani-kanilang kaligtasan, kaya't lalong naging mahirap ang paghanap kay Queenie. Agad na nag-report ang pamilya sa pulisya nang hindi pa rin umuuwi si Queenie kinagabihan. Sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng pahayag mula sa pamilya at mga kaibigan. Sinaliksik nila ang mga huling text at tawag ni Queenie at sinubukang alamin kung sino ang ka-meeting niya noong araw na iyon. Nagbahay-bahay ang mga pulis sa kanilang barangay, nagtanong sa mga kapitbahay kung may nakakita kay Queenie o may napansin na kakaiba. May ilang nagsabing nakita siyang naglalakad papunta sa isang tricycle, ngunit walang makapagbigay ng eksaktong detalye kung saan siya nagtungo. Sinubukan ng mga investigador na maghanap ng CCTV footage sa mga kalapit na tindahan at kanto, ngunit karamihan ay hindi gumagana o walang malinaw na kuha. Ininterview rin nila ang ilang tricycle driver, ngunit walang makumpirmang naghead kay Queenie sa kanyang pupuntahan. Naglunsad ng search operation ang mga pulis at barangay volunteers sa mga bakanteng lot, parke, at mga lugar na posibleng daanan ni Queenie. Gumamit pa sila ng search dogs, ngunit walang natagpuang ebidensya o gamit na naiwan niya. Nagpost ang kanyang pamilya ng kanyang litrato sa bawat sulok ng barangay, nagmakaawa para sa tulong at tumangging sumuko sa pag-asa. Araw-araw silang nagdarasal at umaasa na may makakapansin o makakapagbigay ng impormasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap, walang matibay na lead o ebidensya ang natagpuan sa unang linggo. Patuloy ang pagtatanong ng pulisya sa mga posibleng saksi, ngunit nanatiling misteryo ang pagkawala ni Queenie. Ang mga araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, at kalaunan, parang nawala siya sa hangin. Unti-unting naglaho ang ingay ng paghahanap, pero hindi nawala ang sakit at pag-asa ng pamilya. Nakatuon ang mundo sa pandemya, pero para sa pamilyang Arong, wala nang mahalaga kundi ang mahanap si Queenie. Habang ang iba ay nag-aalala sa virus, sila ay nag-aalala kung buhay pa ang kanilang mahal. Nagsimula ang paghahanap, mga voluntaryo, kapitbahay at kaibigan ay tumulong. Pero walang nakakaalam na tatagal ito ng ganito at bawat araw ay parang walang kasiguraduhan. Nagsisimula pa lang ang bangungot. Sa bawat gabi ang tanong ay nananatili, nasaan si Queenie? At kailan siya muling makakauwi? Sa loob ng 5 taon, nabuhay ang pamilyang Arong sa limbo, pag-asa at sakit sa puso na paulit-ulit. Ang nanay ni Queenie ay naging sarili niyang detective, hinahabol ang bawat lead at pinananatiling buhay ang kwento ng kanyang anak. Mga poster, pabuya at dasal ang pumuno sa kanilang mga araw, pero hindi nabasag ang katahimikan. Huminto ang investigasyon ng pulis at nagsimulang mawalan ng pag-asa ang komunidad. Pero hindi kailanman tumigil ang kanyang pamilya sa paniniwalang matatagpuan siya. Bawat kaarawan at holiday ay masakit na paalala ng kanyang pagkawala. Ang kanilang pagmamahal ay hindi natitinag kahit na lumipas ang mga taon. Ang sagot na kanilang hinahangad ay malapit ng lumitaw sa pinaka-nakakagulat na paraan. Hulyo 5, 2024. Isang mainit na hapon sa Tagum City, Davao del Norte. Isang construction worker na si Mang Ernesto de la Cruz kasama ang 2 pang kasamahan ay abala sa paghuhukay ng septic tank sa likod ng isang bahay sa Barangay Magugpo South. Ang bahay ay matagal nang inupahan ng isang pamilyang umalis na ilang buwan na ang nakalilipas. Habang patuloy ang kanilang trabaho,
biglang tumama ang pala ni Mang Ernesto sa isang matigas na bagay. Sa una, inakala niyang bato lamang ito, ngunit nang hukayin pa niya, tumambad ang isang bungo ng tao na tatakpan pa ng lupa at ugat. Napaatras siya sa gulat at agad na tinawag ang kanyang mga kasamahan. Mabilis na ipinagbigay alam ng foreman ng construction site sa barangay officials ang natuklasan. Tumawag sila ng pulis at makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga tauhan ng Tagum City Police Station, pinamumunuan ni Police Major Ricardo Santos. Kasama nila ang forensic team mula sa Davao del Norte Crime Laboratory. Agad nilang kinordonan ang lugar at sinimulan ang masusing investigasyon. Habang abala ang mga autoridad, nagsimulang magtipon-tipon ang mga residente ng barangay. Ang dating tahimik na kapitbahayan ay napuno ng bulungan at takot. Marami ang nagtanong kung paano nagkaroon ng ganoong karumaldumal na sikreto sa kanilang paligid. Maingat na sinuri ng forensic team ang mababaw na hukay. Sunod-sunod nilang nahukay ang mga buto, kabilang ang bungo, tadyang, at ilang personal na gamit tulad ng pulseras, sapatos at punit-punit na damit. Lahat ng ebidensya ay inilagay sa mga evidence bag at inimbentaryo. Kinuha rin nila ang soil samples para sa karagdagang pagsusuri. Mabilis na kumalat ang balita sa buong siyudad. Dumagsa ang mga mamamahayag mula sa lokal at pambansang media, umaasang makakuha ng detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima. Nagsimula ring maglabasan ang sari-saring espekulasyon. Ito na kaya ang sagot sa pagkawala ni Queenie Grace Arong, ang dalagitang 5 taon nang nawawala. Nang makarating ang balita sa pamilya Arong, agad silang nagtungo sa crime scene. Ang ina ni Queenie, si Aling Marites, ay hindi may tago ang emosyon. May takot, may pag-asa, at may kaba na baka ito na ang matagal nilang hinihintay na kasagutan. 5 taon na silang naghihintay, umaasa at nagdarasal. Sa bawat araw na lumilipas, hindi sila nawala ng pag-asa na matatagpuan si Queenie. Ngayon, tila malapit na ang closure, ngunit kasabay nito ay bumabalik ang sakit at lungkot ng nakaraan. Ang mababaw na libingan ay nananatiling tahimik na saksi sa isang krimen na matagal nang tinatago ng panahon. Sa katahimikan nito, naroon ang bigat ng katotohanan at ang simula ng paghahanap ng hustisya. Dahil dito, itinaas ng mga investigador ang antas ng kanilang operasyon. Pinangunahan ni Major Santos ang pagbuo ng Special Task Force para tutukan ang kaso. Lahat ng posibleng ebidensya ay sinusuri, kabilang ang DNA testing sa mga buto at personal na gamit, at muling in-interview ang mga dating suspek at saksi. Unti-unting lumalabas ang katotohanan. Sa bawat piraso ng ebidensya, mas napapalapit ang siyudad at ang pamilyang Arong sa kasagutan, at sa wakas, sa katarungan para kay Queenie Grace Arong. Ang pagkilala sa mga labi ang susunod na hamon, isang proseso na nangangailangan ng siyentipikong pagsusuri at tiyaga. Nakahanap ang forensic team ng mga personal na gamit, isang pares ng sapatos at isang relo na nakalibing kasama ng mga buto. Gumamit ang mga eksperto ng DNA testing upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga labi. Kumuha rin sila ng DNA sample mula sa pamilya ni Queenie para ikumpara. Sa kabila ng emosyonal na bigat, kinailangan ng pamilyang Arong na kilalanin ang mga gamit at tumulong sa investigasyon. Isa sa mga hamon ay ang kondisyon ng mga labi, bahagyang naagnas at mahirap makuha ng sapat na DNA, ngunit sa tulong ng advanced forensic techniques na kumpirma ang pagkakakilanlan. Ang kaso ay opisyal na inilipat mula sa nawawalang tao patungo sa pagpatay. Nangako ang pulis na dadalhin sa hustisya ang pumatay sa kanya, kasabay ng patuloy na pagkalap ng ebidensya at pag-interview sa mga posibleng saksi. Nagluksa ang siyudad sa pagkawala ng dalagang puno ng pag-asa mula sa mga poster. Ngayon, nagsimula na ng seryoso ang paghahanap sa pumatay sa kanya, gamit ang forensic evidence at testimonya ng mga ininterbyong saksi. Habang lumalalim ang investigasyon, tumutok ang mga autoridad kay Renante Ren Bacharo, ang photographer na dapat sanang kamiting ni Queenie Grace Arong noong araw ng kanyang pagkawala. Si Renante Bacharo ang huling taong nakitang kasama ni Queenie at nangako pa ng modeling career sa kanya. Dahil dito, siya ang naging pangunahing suspek sa kaso. Ayon sa forensic findings, isang tuwalya na natagpuan sa tabi ng katawan ni Queenie ay may DNA ni Renante Bacharo. May mga fingerprint din na tumugma sa kanya. Lumabas sa investigasyon na may mga naunang reklamo laban kay Bacharo mula sa ibang kababaihan na nagdulot ng hinala sa kanyang motibo, isang sirang pangako at isang buhay na ninakaw. Bukod kay Bacharo, inusisa rin ng pulisya ang ilang kaibigan ni Queenie
at mga taong malapit sa kanya, ngunit walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Hinikayat ng pulis si Renante Bataro na sumuko, ngunit nanatili siyang nakatakas. Nagsimula ang malawakang manhunt at inihanda ang mga kasong pagpatay laban kay Renante Bataro. Patuloy ang pagtutok ng mga autoridad sa iba pang posibleng sangkot, ngunit siya pa rin ang sentro ng investigasyon. Para sa pamilya ni Queenie, ang pagtukoy kay Renante Bataro bilang suspek at paglabas ng mga ebidensya ay isang hakbang patungo sa hustisya. Ngunit malayo pa ang paglalakbay at patuloy ang paghahanap ng katotohanan. Naghihintay pa rin ang pamilya, umaasang pananagutin si Renante Bataro at mabibigyan ng linaw ang misteryo ng pagkawala ni Queenie. Sa pagkakakilanlan ng suspek, nagpatuloy ang mga tanong at mas lalong uminit ang mga teorya. Ayon sa mga investigador, may tatlong pangunahing teorya. Una, nilinlang umano ng suspek si Queenie gamit ang mga pangakong hindi natupad, sinasamantala ang kanyang pangarap para sa mas magandang buhay. Ikalawa, posibleng planado ang krimen. May mga ebidensyang nagpapakita ng maingat na paghahanda ayon sa mga ulat ng pulisya at mga mamamahayag. Ikatlo, may nagsasabing maaring nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na nauwi sa trahedya, ngunit nananatiling palaisipan kung bakit mababaw at minadali ang libingan. 5 taon na itago ang lihim, isang tanong na paulit-ulit na binabalikan ng mga investigador at mamamahayag. Paano ito nagawa ng suspek nang hindi nahahalata? May mga hinala ring may kasabwat siya, ngunit hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya na magpapatunay dito. Patuloy ang pag-usisa ng mga mamamahayag at komunidad, ngunit maraming tanong ang nananatiling walang sagot. Ano ang tunay na motibo? May iba pa bang sangkot? At nasaan na ngayon ang suspek? Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at paghahanap sa suspek. Habang hindi pa siya nahuhuli, ang komunidad ay naiwan na may mga bulong, teorya at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Disyembre 3, 2025. Mahigit 1 taon na mula nang matagpuan ang mga labi ni Queenie, ang hustisya ay hindi pa rin abot kamay. Malaya pa rin ang suspek at patuloy ang sakit ng pamilya. Ang kwento ni Queenie ay isang babala tungkol sa tiwala at sa mga panganib na maaring magtago sa likod ng isang magiliw na mukha. Ang pakikiplaban ng kanyang pamilya para sa hustisya ay nagpapatuloy, nagbibigay inspirasyon sa lahat ng sumusunod sa kanilang paglalakbay. Maraming tanong ang maaring hindi kailanman masagot, ngunit ang paghahanap ng pananagutan ay nagpapatuloy. Ang huling kabanata ay hindi pa nasusulat, naghihintay ng desisyon at closure. Ang alaala ni Queenie ay nananatili bilang simbolong nawawalang potensyal at walang katapusang pagmamahal. Ang hustisya para kay Queenie Grace Arong ay isang utang na dapat bayaran. Sa bawat gabing tahimik at sa bawat umagang puno ng pag-asa, naway hindi natin kalimutan ang mga kwentong hindi patapos. Sa paggunita kay Queenie, naway magsilbing paalala ang kanyang kwento na ang katotohanan at hustisya ay hindi dapat mapagod hanapin. Tayo ang magpapatuloy sa laban, hanggang ang huling kabanata ay may sulat at ang liwanag ng hustisya ay tuluyang magtagumpay.